Ko na base dun sa aming nakalap na impormasyon, mahigit 50 na active and retired PNP officials ang binigyan ng summons, no? Or nag-communicate yung ICC. Bukod pala dun sa 50 mahigit na former and active PNP personnel, meron ding 8 na senior officials ng Duterte administration, including Duterte himself, na implicated dun sa kaso. So yan po yung bago. Tapos, liliwanagin ko lang na yung ICC po ay may engagement po sa amin dahil kami po yung isa sa unang nag-file ng communication. So, nakikipag-engage sila sa amin, coordinate sila sa amin tungkol dun sa mga pag-facilitate ng mga witnesses at iba pang mga pwedeng ebidensya namin maibigay. Pero, dito sa mga updates sa ICC ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. So ito rin, sila rin yung mga nagbibigay ng impormasyon sa amin na nung mga panahon na sinasabi ng Duterte officials na madidismiss yung kaso, wala raw ebidensya, pero sinasabi namin na magsisimula yung preliminary examination at magsisimula yung investigation at yung pagpasok at paglabas ng ICC investigating team dito sa Pilipinas. So lahat po ng naipasa namin na impormasyon sa publiko ay accurate naman, no? Kaya ito nga, pag sinasabi namin na na-issuehan ng summons itong mga PNP personnel at meron na pong nag-cooperate, no? Meron na pong nag-cooperate dun sa mga kinuusap ng ICC, kaya buong-buo na yung kaso. Kaya nga talagang it's just a matter of months or weeks for that matter, lalabas na yung warrant. Are you at liberty o may information kayo kung sino-sino yung mabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya, no? Yung second batch, ang tinitingnan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement dun sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. At merong ebidensya laban sa kanya at ito ay hindi pa disputed as of now. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka 3 o 4. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. Nagbinanggit kayo June and July. Ibig sabihin ba yung June yung first batch, July yung second batch? Hindi natin masabi. Sa totoo lang, ito estimates lang ito based dun sa historical records ng pag-issue ng warrant ng pre-trial chamber. So yung pre-trial chamber, as early as 30 days from the application of the warrant, naglalabas na sila ng warrant. So you will count from there.